Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. Bago po tayo magsimula ng ating topic for reaction and opinion, flex ko lang po yung Haya Nature Resort. For more details, punta lang po kayo sa kanilang Facebook page. At ganun din po tayo po ay magbibigay pugay sa lahat ng ating channel members. At ganun na rin po sa inyo ng mga nanonood ng ating videos. Maraming salamat po and may God bless you all. So ang topic po natin is still, no, kasama pa rin dito ang West Philippine Sea, about spying naman sa mga disinformation specialist na mga pro-China, at isama natin ang POGO kasi related ito sa spying, no? So, salamat nga po sa nagbigay ng mga impormasyon sa atin at dito rin po sa quote card na ito. O, ayan po, pakita ko lang po. Ito po yung quote card ni Jonathan Malaya na National Security Council Assistant Director. So, sabi po dyan, National Security Council vigilantly monitors pro-China influencers amplifying China's West Philippine Sea position. Ayun! Mahusay naman po yan. Tama lang yan. Tama lang yan. Yan po ang isa sa mga mandato ninyo. No? Bantayan nyo yung mga pro-China, lalo na ang mga kababayan natin, na imbis na maging pro-Pilipino, pro-Philippines, itaguyod ang karapatan natin, dyan sa West Philippine Sea, kumakampi pa sa kabila. Baka naman iisip nila, wala naman tayong mapapala sa mga nandyan sa gobyerno. Sila lang ang lumalamo ng pera. Di pumunta tayo doon. $1 billion ang ipinamimigay niyan ng China sa disinformation campaign nila. Ang pagkakalat ng mga false narratives, ika nga ni AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar. Ayan na. National Security Council. May karapatan po itong mag-gather ng intelligence. Kaya bigyan nyo na sila ng intelligence fund para po ma-expose itong mga kababayan nating mga pro-China. Pero meron na rin dyan nababasa nyo na sa kanilang mga social media pages. Kay Meta, kay X, no? Lalo na yung isa dun sa X, yung last name niya nag-i-start sa L. Ang lebog na lebog sa kwarta ng China. Di ba? Ayan po. Sabi ni Assistant Director Malaya, quote, may marami, nakikita ako ng mga influencers at certain organizations. May organizations pa? Ay, alam na this. Baka yung isa dun. Di ba? Sa ating bansa, na monitor natin yan. We have been monitoring them since the water cannon incident. Yun. Uy. Mayroon nga silang mga forum na in-organize. And in these forums, very obvious yung script ng China. Na kung ano yung sabihin ng foreign minister or foreign ministry ng China, yun din ang sasabihin nila, correct. Sino ang tuta? Sino ang mouthpiece ng China? Sila. Kung ako po, no, kay Assistant Director Malaya, expose mo to. Pangalanan mo para po mabira namin. Mamura namin sila ng mamura at kung possible, kung pwede po silang tanggalan ng kanilang mga Filipino citizenship, tanggalan sila ng passport, bahala sila. So wala silang citizenship. Kung gusto nilang pumunta sa Mars o maging citizen kayo ng Mars, di kayo dun sa Pluto. Better yet, dyan, sa China sila pumunta kasi nandyan po ang kanilang alliance. No? Mahusay po yan. Approve po ako. Saludo po ako sa NSC. General Eduardo Anyo. NSC, di ba? NSA advisor siya. Baka kabilang din siya dyan. Saludo po, sir. No? Mga ganyan. No? DND chief. AFP chief. Baka naman. Ang kulit talaga. Inaasar si General Browner. No? General, huwag kang mabisit sa akin. No? Kakampi po tayo. Okay. Nang dahil dyan, sila nagmo-monitor din ng mga propagandist, disinformation, false narrative disseminators ng China, no? Ito naman po sa balita ng Philstar Global, no? Nakita natin ito. PNP on watch versus
Chinese sleeper cells. O, ano yung sleeper cells? Yung mga natutulog sa kulungan. Di ba? Nasabihin nyo, yan ba yung mga natutulog sa kulungan? Kasi cell eh. Zelda? Di ba? Hindi po. Dito babasahin natin at para maipaliwanag natin sa inyo. Hindi po yung natutulog sila sa Zelda. Mga bilanggo yun. Hindi po. Baka si Dilima, hindi po nakabilanggo si Dilima eh. Ang tawag kay Dilima, ano? House arrest. Bakit? Nakita nyo yung tinitirhan niya doon? Wala ngang Zelda eh. May opisina, di aircon. Para lang siyang umuupa ng isang disenteng apartment. Di ba? Nakita nyo yung na-thwart na hostage taking sa kanya? Nakita nyo nasa kulungan ba siya? Wala nga yung nanginginig sa seldang maginawo. Hindi. May lamesa, may aircon, may opisina. Kita nyo yun? Anak ng siopa mo, di ba? Oh, hindi po siya nakakulong. House arrest in a hindi naman elegante, no, napakalaking apartment. Hindi, para lang siyang umuupa na ang nagbabayad ay gobyerno, o di ba? Ang galing. O eto po, makikita natin anong ibig sabihin ng sleeper cells, no? The Philippine National Police yesterday assured, sinisiguro daw po ng PNP ang publiko that ang PNP is taking steps to protect the nation's interests amid reports of the alleged presence in the country of clandestine forces from China. Uy, clandestine. Naku, napakalalim namang English niyan. Philstar Global, no? PNP Chief Brigadier General Benjamin Acorda, pasensya na po, malabo yung paningin natin, gave the assurance when asked about the assessment of former Interior and Local Government Chief Rafael Alunan III that China has prepositioned its sleeper cells in the country. Ito pong si Rafael Alunan III, ito po yung DILG chief nung panahon ni FBR. Correct me if I'm wrong. Okay? Alunan cited an operation by the MBI at the Valle Verde 5 subdivision in Pasig City on October 13 when 2 Chinese nationals were arrested for possessions of high-powered firearms. Uy, may nahuling dalawang tsekwa! Ang daming-daming mga barel. Speaking to reporters on the sidelines of his inspection of the Manila North Cemetery yesterday, Acorda said, intelligence operatives are regularly communicating on the matter. He said the PNP is not letting its guard down on the reported threat. Quote, we are making sure that the national interest is always protected. Okay. Chinese citizens Liu Mingdong and Zhang Daji are facing complaints for violation of Republic Act 10591 or the Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. They allegedly yielded a M44 carbine, a Glock 22 firearm, and a .40 caliber handgun during a raid on a house inside the exclusive subdivision in Barangay Ugong. Tingnan nyo tong mga hinayupok na to, no? Ang dadaming kwarta, nasa magagandang subdivision pa sila, no? So ano po yung sleeper cells? No, yung sleeper cells, ano po yan? Tulad ng subdivision, di ba? Sila po yung mga spy agent ng ibang bansa na nasa bansa natin na halimbawa nagtatrabaho o turista lang. Sleeper means they're not active on what a particular job they gonna do. Magiging active lang sila pag ipinag-utos na. Meron ng utos doon sa country of their origin. Kung baga, spy sila, pero hindi pa sila gumagawa ng actual na trabaho nila. Kaya nga tinawag na sleeper cells. Nagmamanman lang sila. Nagmamatsyag. But the actual work is not being done yet kasi wala pang utos. Sleeper cells. No? Ganyan. Pag sinabihan, may sleeper cells dyan. Whether a terrorist or a spy, ganyan. Yan po yan. Yung word na sleeper cells. No?
Correct me if I'm wrong, no? Kung may iba ka kayong interpretation ng sleeper cells, no? They are just there, no? Nagmamagtiyag, nagmamanman pa. They're gonna be no longer sleeping pag inactivate na po sila to do a particular job or task or work. Ganon. So, parang sinabi, ikaw, kayo kayong 5, punta kayo doon. Meron ng bahay doon. Ayun na yung cell nila. Doon sila. No? Diyan kayo. Makimingle kayo. No? O kaya, halimbawa, makiano kayo sa community. Maging friendly kayo. No? Ngayon, habang nagiging friendly kayo, magmatsyag na kayo. Ganyan. Pwede na kayong mag-gather ng information. Activated na. Ganon. Sleeper cells. Diba? Maraming sleeper cells dyan. No? Hindi natin alam. Kaya dapat ang intelligence nitong PNP, ang intelligence ng AFP, the National Security Council, no? The NSA, meron pang isa no? Yung parang CIA natin, yung equivalent, ganon. Kailangan matindi ang inyong intelligence gathering. Dapat marami rin kayong naiplanta dyan. Hindi nyo lang alam. Baka hindi lang China. Baka meron pa yung mga terrorist group na sa mga sleeper cells. Kailangan mahalugad yung mga sleeper cells nila. No? Okay? So, at least kahit paano nagkaroon kayo ng idea. No? Eto pa. Alunan, in a Facebook post, said the discovery showed China's malevolent intentions. Yung malevolent, bad. Yun na lang. No? Intentions as he suspect that the foreign belongs to sleeper cells. Correct. Sleeper cells, ito na, are groups of agents that are dormant until they receive order or to decide to act. Yun nga. Kumbaga, hindi sila kikilos doon sa trabaho nila, sa profession nila, until they were activated. Until there's such a command to do a certain work. Yun lang. Pero for the meantime, sasabihin dyan, dyan lang kayo. Pwede kayong lumabas, mag-enjoy kayo, manood kayo ng sine, no? Pero on the same time, pwede rin kayong magmatsyag. Ganyan lang, no? Pero pag dumating na yung pinaka-order, yun na. Yan. Kaya mapapansin niyo minsan, ang ginagawa mo dito, wala na. Kunwari, magiging friend mo pa nga yung mga yan eh. Di ba? Magiging friend mo pa yan. Ang gagaling niyang mga yan, mga deceitful yang mga yan, mga parang sa yung sa cheater. Ang dami nilang pwedeng maging muka, pwedeng maging karakter. Yan po ang sa mga spies, no? The question racing through my mind is, ito yung sabi ni Alunan, how many more communities are harboring sleeper cells within striking distance from our centers of gravity around the country? Yung sinasabi niya, ilang pa ba ang naipwesto na? Kung malapit yan sa mga military bases, malapit sa mga kampo ng pulis, yan ang unang titirahin yan eh. At the same time, kung gusto nilang yung may yung collateral damage sa schools, particularly mga bata, ganun po yan. O kaya sa mga mall, no? Yun ang kanilang magiging collateral damage. Yan po yan. Kaya dapat matindi ang intelligence gathering natin, no? Hindi dapat tutulog-tulog. Yan pong sleeper cells o spying ng China, kasi Lunan is alluding to sa China, Ito po yan, no? Research din tayo, no? Saan pa pwedeng magmula yung mga spying ng mga Chinese? Napakalaking diyan. Napakalaking bisyo na kinalolokohan ng karamihang Pilipino. Hindi po sabong. Yung pogo. Nung sa CNN report, August 16, 2019, ang defense chief pa noon ay si Secretary Delphin Lorenzana, si General. Ano sabi niya? Defense chief fears pogos may shift operations to spying. Yan. Nangangamba lang naman daw po siya. It's very easy for these people to, siguro, shift their activities to spying kung meron man mag-iispiya. So mabilis lang, di ba? Kasi po, yung ibang mga pogo yata malapit sa ating mga military bases, malapit sa kapulisan. Ganyan po, di po ba? Pogo operations are situated near the Senate o even the information ng ating legislative. And the headquarters of the armed forces
Armed Forces, the Navy, and the Philippine National Police, according to map shared by PBA Party List Representative Jericho Nograles. O, kita no? Buti pa tong representative pa ba itong si Nograles? Alam niya, oh. Oh. The Philippine Amusement and Gaming Corporation has proposed to create a self-contained POGO hubs to minimize Chinese workers' interactions with Filipinos. But this proposal has been criticized by China as it may infringe on the rights of their citizens. Mga gago, no? Kita nyo? Sa atin itatayo. So therefore, meron tayong sovereignty, meron tayong sa kanila, jurisdiction. 'Di ba? Pero nagagalit ang China. 'Di ba? Ikaw na nga lang magpapapunta ng citizen mo doon, pakikialam mo pa yung gobyerno doon. O 'di ba? O sino ang diktador? It may infringe on the rights of their citizens. Eh di ang gawin nyo, pabalikin mo na lang doon. Kung ayaw nyong sumunod sa batas namin, bumalik kayo doon. 'Di ba? Sundin nyo ang immigration laws namin and other domestic law namin. Kami dapat ang masusunod. Ano nangyari? Di ba? Dumami pa lalo. Lorenzana backed this proposal. Di ba? Binak-upan po ni Lorenzana yan. Saying POGOs and their workers should be better controlled in this hub. Ayan. National Security Advisor Hermogenes Esperon had earlier expressed concern about the influx of Chinese workers in the country, saying that it could pose a threat to national security. Tama. Kala mo gambling lang, pero yung pala hindi. Kaya mahirap po eh. Eto, pupunta tayo dyan kung ano na po yung kinasapitan na tong POGOs, no? Ano yung nangyari, yung latest. Pupuntahan po natin mamaya. Ngayon, 2019 yan. Dito po sa ulat ng Inquirer, nung nandiyan pa si Gordon sa Senado. A year after, March 2nd, 2020, Gordon, POGOs may be cover for China spies. Maski na si dating mayor ng Gapo. Dati po naming mayor yan nung kabataan namin. Ngayon wala, senador na ngayon, wala na. No? The murder of a Chinese online gaming worker in Makati City at the hands of alleged members of the People's Liberation Army has heightened anxiety that China may be using Philippine offshore gaming operators for intelligence gathering in the country. Yan po ang sabi ni former Richard Gordon back then. You will be a stupid country if you drop your guard. Yan ang sabi ni Gordon. Gordon noted that China is beefing up its intelligence network in the country so that it will be ready whatever happens. Ayun nga, di ba? Siguro gusto lang malaman ano bang posisyon ng gobyerno noon ni Duterte sa West Philippine Sea. Ganyan. Gagathering sila. May pangamba si Gordon. Noon pa, pati si Lorenzana, si Esperon, yung mga security advisor ni Digong. Di ba? Eto pa. Ano nangyari yan? Nung sinabi po yon ni Gordon, eto, nagbigay naman ng pahayag. May nagbigay po ng pahayag. No evidence yet of Chinese spies in POGOs. Balita po yan sa Malaya Business Insight. May 3rd, 2020. March 3rd, sorry naman po. The PMP yesterday said it has yet to gather any evidence to prove China has been using POGOs hub for intelligence gathering in the country. PMP spokesperson Brigadier General Bernard Banach in a press briefing in Camp Crame allayed fears erased by Senator Richard Gordon that China has infiltrated the country through POGO for espionage. Ayan, pinabulaanan po ng PMP after that. And even si Panelo, sinabi niya yan kay Gordon. Labas mo ebidensya mo para at least ma-actionan ka agad. Nandun po, nabasa ko po sa Philippine News Agency habang nagre-research tayo nito eh. Ito po ang sabi nila, we have no report to prove they are spies. There's no indication or evidence to prove they are spies. Ayun po ang sabi ni Banach. Batay sa huling ulat na binigay sa atin, ang mga IDs na yan na hindi sa kanila. Hindi nila pangalan at hindi rin nila mga larawan ang naroon. Ano pala? Ano tawag dyan? Diba? Gawang rekto. Ganon. Eto po. A week after, nagsalita yung PMP. Sino nagsalita ngayon? Duterte. POGOs are clean. Malinis pala ang POGO eh. Yun naman pala. Sabi na mismo ng dati yung Pangulo yan President Rodrigo Duterte insisted Tuesday night that the controversy hit Philippine POGOs are clean from any illicit activity. Ayan. Yang POGO na yan,
in so far as kami dito, sa gobyerno, malinis yan. Laro lang para sa kabila, but it employs something like 20,000 dito sa Manila. Oh, laro lang naman pala. Walang pera dyan. Diretso sa pagkoryan. Ano palang gusto mo pag may pera, di sa'yo na lang. Duterte issued a statement as he again defended his decision to continue to allow Pogo operations due to its huge revenue collection. Ayun, akala ko ba walang pera dyan eh? Baka ang gusto niyang malaman, walang perang makukurakot kasi diretso pagkor. Really? Sabi niya, yung gobyerno daw niyo dati, kumokolekta ng 2 billion in revenues every month. 2 billion pesos ha? Ayan. Ito pa sabi niya, we are not justifying it. We are just saying it aloud. It is allowed because we need the funds. But sa speculation ng mga senador na ginagamit na laundering, mayroon kami. We have a listing of itong mga deposito nila. There is a report of money laundering pero dun sa bangko mismo, wala. Oh, okay. So anong ginawa mo nung merong report ng money laundering? So Pogos are clean. Sabi po ng inyong dating magaling na tactician at Presidenteng Rodrigo Roa Duterte. Now, let's go to the present day. The present situation, mga kababayan. Ha? Itong tatlong article na ito ay nagmula sa GMA News Online from October 28, 29, and 30. Tama po ba? At actually, bago pa mangyari ito, meron nang ang panukala dyan sa Senado na totally i-scrap ang Pogo. Correct me if I'm wrong. Si ano yata ang nagsusulong nito eh? Si Gatchalian ba ito? No? O si Villanueva? Correct me if I'm wrong. Kaso lang, may nag-back out po na supporter niya. No? Kasi si Escudero nilalabi na wag i-totally agad-agad natanggalin ng Pogo. Kasi ang reason niya, marami ring maapektuhang mga trabahador na Pilipino. Dapat unti-unti. Kasi doon sa bill na pinapasa nung isang senador, correct me again if I'm wrong, kung si Gatchalian or Villanueva, is right away. Once the bill is passed and signed by the President, right away stop. Kailangan naman, kumbaga may punto rin naman si Escudero, slowly. Di po ba? Slowly. Ayan. Pero talagang may advocate dyan na senador na tanggalin niya because it's being a hub for crimes. Lahat ng crimes. Ito malalaman nyo. Ha? October 28, present day. Ha? Ilang araw lang ito. GMA News Online. Pogo hub in Pasay raided over alleged sex trafficking. Various scams. Sex trafficking. Oh, di ba? Yung mga ma-EL dyan, punta lang kayo dyan sa Pogo dyan sa Pasay, alam na. Senyasan na lang. Akala mo humihingi ng beer, hindi pala. O di kaya saan ang table? Yung table ng pagsusugal, yung pala eh. Saan ang massage? At nasa Pasay pa. Authorities on Friday raided the Philippine offshore gaming operator hub in Pasay City following reports of illegal activities including sex trafficking, love, and crypto scams. O tignan nyo. In a media conference on Saturday, DOJ Secretary Crispin Remulla said joint forces of the DOJ Interagency Council Against Trafficking and Office of Cybercrime, the Presidential Anti-Organized Crime Commission, the PNP Special Action Force, Women and Children Protection Center, and Integrity Monitoring Enforcement Group, armed with a search warrant, conducted the raid. Naku, binasa ko pa lahat. Dapat sinabi ko na lang, the agencies concerned. Under inspection of the location, authorities discovered about 80 rooms which were allegedly used for sexual acts involving trafficked persons. Hindi lang sex trafficking, kundi may human trafficking. Ha? Dalawa yan. Siyempre, pag tinatraffic mo yung human, malamang naman babae. Delikado. Sex trafficking. O di kaya, slavery, labor force. O, walang bayad, baka lang pakain lang, kulang pa. Di ba? Sino? Operator. Yun. Alam na. No? The establishment also has an aquarium, an area where victims of prostitution including Chinese, Vietnamese, Korean, and Filipino women
Wait to be selected by cost. Ay, puta, aquarium daw. Parang nandun sila sa salamin. Mamimili ka. Mini, mini, mini mo. Who is the best of them all? Ayun na, no? Ang sarap, alam sa totoo lang. Ang sarap na lang, yung mga nandyan, yung... Rimulya said the establishment served as a self-contained community for patrons as it contained facilities including an entertainment center, KTVs, canteens, barbershops, restaurants, and dubious spa services. Uy, spa, siyempre, alam na. Ha? Para siyang one-stop shop for what you need or what you want for maybe sexually oriented activities. As the raid was announced, 2 Chinese workers approached the authorities and claimed they were being held against their will. Torture marks were present. May torture pa. On their bodies, and torture devices were recovered on the 4th floor of the building. Ay, mga hinayo pa kayo. One of the Chinese victims said she was kidnapped and sold for 500,000 pesos 5 months ago from another Pogo operation. Kaya may katwiran po yung isang senador na yon. Hindi ko lang alam kung si Gatchalian o Villanueva. The other victim meanwhile said he have been held against his will, his lalaki to, for over a year and was made to work between 12 to 15 hours a day. O yan, slavery, forced labor. According to authorities, 731 workers were discovered during the search of the premises. The workers were a mix of foreigners and Filipinos. 7 allegedly trafficked Filipino women were also rescued. He added that some foreign nationals were allegedly being held and tortured inside the facility. About 10 Filipino women were also rescued. Ayan. 9 foreign nationals who were allegedly behind the operation of the Pogo Hub are under investigation. Ay, naku, wag niyo pong pakakawalan yan. Dapat gawin ninyo yung pinaggagawa nila. Kung torture yan, kung sadista yan, pagpapaluin nyo yung mga hinayupak na yan, no? O, ito po, next. October 29, GMA News pa rin. DILG 6 probe on Pasay Police Chief caps over alleged Pogo sex trafficking hub. Ay, dapat lang yan. Imbestigahan yung mga polis na yan. Parang kayo, bulag kayo eh, no? Baka ang tanong, may nagdadala ba ng attache case? O baka naman direct deposit na lang sa mga account ninyo. Tapos ang inyong mga ay lami-lami sa mga Hermes bag. Yung kulachichi ninyo, kung ano-ano, magkita tayo dito. Diyan tayo sa ganitong hotel, room number 88, o ganon. Following a raid on Pasay City building that allegedly housed a Philippine offshore gaming, sa Pasay pa rin to, Pogo, and sex trafficking activities, Interior Secretary Abalos ordered an investigation on the city police chief and the police officers of a nearby substation. Correct? Imposibleng hindi alam ito ni isang pulis sa substation? Correct naman. Tama po si DILG Abalos. Lahat ng member ng substation at pending investigation yung substation commander at mga tao roon ay for the meantime ay i-relieve muna pending investigation. Correct. Tanungin nyo yung mga yan, i-lifestyle check, no? Ilan ang iyong asawa? Hanapin nyo ang intelligence gathering sa mga yan, lalo na si police chief. Nakaw, di po ba? Yari kayo. Ito pa po, Ito pa sabi mga kababayan, dagdag natin. Meanwhile, according to the Presidential Anti-Organized Crime Commission, over 300 Chinese nationals, 20 Filipinos, and several other foreign nationals were still being held at the raided building, with 130 other Filipinos having been earlier released. According to the PAOCC, they will file charges against 6 Chinese nationals. A Filipino had also been arrested. Ayan, may kakutsaba. Pareho po silang itinuturo nitong 7 female victims natin ng sexual trafficking. Ayan. Yung Pilipino, siya po yung in charge sa aquarium, saka doon sa payment. Di ba nabanggit natin yung aquarium, yung namimili ka, kung sino yung gusto mong dalhin sa kwarto. Itong 6 na itong kakasuhan natin ay siyang nagme-maintain ng trafficking hub dito sa loob ng facility na ito.
Meanwhile, 3 Chinese nationals who were alleged forced labor victims were seeking help from the authorities. Ay nako, ang dami po. Grabe kayo, no? 713 nga eh, yung na-rescue. O ito, yung last article, mga kababayan, ha? October 30. GMA pa rin. Pogo hubs yields torture chamber. O, di ba? Sex trafficking, forced labor, crypto scam, di ba? At torture. Sabi nga nung isa, di ba? Baka pag hindi hindi makatrabaho ng maigi, may torture, torturing ka. Tantindi nito, no? Grabe yung nito, yung may dito. Hindi po makatao ito. Dapat ito, imbestigahan din. Sama nyo ang CHR dyan eh. Commission on Human Rights eh. Oh, kayo dyan, makabayang black, ba't di kayo nag-iingay dito? Ha? Authorities discovered an alleged torture chamber in a Pogo hub in Paisa City. Ito po, connected pa rin po ito. That was raided over reports that the facility housed illegal operations, including sex trafficking, love, and crypto scams. Ha? Ito po sabi. Various torture devices were found inside a room, including heavy-duty tasers, airsoft guns, baseball bats, and a wooden club. Also seen were several handcuffs attached to a metal bar on a wall. Ay, grabe. Modern day slavery ito, mga kababayan. Yung mga hindi daw nagbabayad ng utang, lalo kung sila ay gumamit ng mga prostitution rooms sa kanong mga babae dito, yung merong mga may atraso sa kanila, yun ang tinotorture nila doon sa room na yan. Ay, naku, pag nalulung ka sa sugal, tapos yari ka. Baka hindi lang ikaw ang torturing, baka dukutin pa yung mga pamilya mo. Sila ay na-recruit sa pamamagitan ng Facebook. Needed ng encoder, pero nung actual nila pinuntahan, nalaman nila na ang magiging trabaho nila ay yun na nga, ay isa sila sa mga ipro-prostitute dito. Panluloko nga, di ba? Scam. Grabe ito, mga kababayan, nakakaawa itong mga na sex traffic, mga na dukot, na human trafficking, o dapat yung kasuhan po lahat yan. Hanapin nyo yung mastermind. Kailangan sa intelligence ng PMP, DILG. Hanapin mo yung mastermind yan, kasi kung di mahanap yan, wala lang yan. Tatawanan lang kayo yan. Ay, isa lang yan. Marami pa kami. Dapat lahat ng pogo. Damay-damay na po lahat yan. Wala na dapat magpatumpik-tumpik pa. Bigyan nyo ng hustisya yung mga dyan, mga biktima. Grabe oh. Yung isang ang lalaki, pinagtatrabaho ng 15 hours. Magkano sahod nun? Baka wala pa. No, ang kawawa yung mga na-torture. Biruin mo, i-handcuff ka. Kung paluin ka ng baseball bat, ay, ang sakit nun. Paluin ka na nga, paddle ka na nga lang, ang sakit na eh. Yung pa kayang baseball bat, steel bat. Ay, tama lang yan, DILG, kasuhan nyo po yan. DOJ, kasuhan nyo po yan. Yung mga violence for women and children, kasuhan nyo po yan. Hindi po makatarungan yan. Kaya dapat ako, sa totoo lang, yang pogo, kung gustong magsugal, gawin, di ba, legal na yan, di ba? Nasa PAGCOR eh. Yung mga Chinese dyan, mga foreign nationals na mukha namang suspicious, no? Baka hindi nga na-bet maigi yan ng immigration eh. Ha? Patawag nyo lahat yan. Fingerprint nyo lahat sila kung may kaso sila sa international, sa APIS. Yung, hindi APIS, sa AFIS. Ha? Yung AFIS, yung parang kukuha ka kakalap ka ng mga information about individual kung merong crime sila, whether local or international. O fingerprint. Di ba? Sa AFIS database lang. Dito yun, sa Amerika, merong ganun eh. Background checking. Di ba? I-bet nyo maigi. Kaso nagagalit pa daw ang China pag binibet yung kanilang citizen. Tragis ano? Di ba? Anong tingin ng China? Probinsya tayo ng China? No way. No way. Hindi pwede, hindi ako papayag, mga kababayan. Di ba? Grabe kayo. Dapat lang yan. DOJ saka DILG, lahat ng pogo. No? Galugurin nyo. Dapat dyan, merong yung mga magwi-whistleblower, bigyan nyo ng pabuya, bigyan nyo ng milyon. Ikaw dyan, DILG, baka yung ibang kawani ng gobyerno, sila pa ang, dyan mga big boss eh. Diba? Kaya kayo. Tama naman, nahuli kayo, no? Kayo po, mga kababayan, ano pong masasabi nyo dyan?
Doon po sa sinabi ni Assistant Director ng National Security Council, Jonathan Malaya, na minomonitor na nila ang mga influencers na mga pro-China. Ha? At ito nga pong Pogo, no? Niisip nila na baka kanlungan din ng spies, hindi lang ng mga sex trafficking, love and crypto scams, torture. Ha? Tingnan nyo po yan. Saka dapat sa PNP, sa DND, sa Department of Justice, pagganahin yung intelligence, funding nyo. Hanapin nyo yung mga sleeper cells nitong mga spies or terrorists. Kasi yan, nangangalap yan, lalo na ang Chekwa. No? Titingnan nila yung inyong vulnerability para sa inyong defense. No? Lalo na kung nilagay nila yung sleeper cells nila malapit sa mga, sa kapulisan. Ha? Sa military base. Ay maghinala na kayo. Kayo dyan, yung mga kapitbahay nyo, sisain ninyo. Uy, mga inchik to Uy, mga ganito to Ano kayang ginagawa nitong mga to? Kayo dyan. Baka mamaya masira na yung community ninyo, na-infiltrate na kayo. Ano nang gagawin sa inyo? Maging collateral damage pa kayo. Di ba dapat magmasid na kayo? Dahil yung Chekwa, ang lakas mag-propagate ng disinformation. Di po ba? Pero huling-huli naman sila. Sinong maniniwala sa kanila? Them, themselves, and theyselves. They lang. Tatlo, di ba? Sila lang. Kaya nga tinawag nung isang writer a God unto itself. Diyos lang sila ng sarili nila. Walang maniniwala sa kanila. Kayo po, comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.